mo ba ako ginugulo? Lumayo ka sa akin. Labayan mo ko. Ayoko sa'yo. Nakaranas ka na ba ng isang nakakatakot na pangyayari to the point na maiihi ka na lang sa salawal mo? Magandang araw sa inyong lahat. 3 araw bago ang birthday ko, nagpunta na kaming Pampanga. Excited na excited ako noon dahil matagal na nung huli kong maligo sa swimming pool. Madali lang naman kaming dumating dahil hindi naman yun kalayuan sa amin. Medyo mahaba-haba ang dinaanan naming entrance papuntang resort. Pero nang makita ko na, masasabi kong worth it ang pera na iwinaldas namin. Ang lawak at ang dami ng mga swimming pool at iba't iba rin ang lalim nito. Gusto ko nang maligo kaagad pero kailangan muna naming ayusin ang mga kagamitan namin sa room. Matagal pa ba, ma? Gusto ko nang maligo. Pwede bang mauna na lang ako? Umiling naman kaagad si mama at itinuro ang mga gamit ko na itinapon ko lang sa kama ko. Wala akong choice noon kundi iligpit yun bago magbihis ng panligo. Ilang minuto lang naman ang itinanggal noon pero pakiramdam ko ay parang 1 oras na yun dahil sa pagkaburyo ko. Nang marinig ko ng hudyat ni mama ay kaagad na akong lumabas ng kwarto. Narinig ko pa ang pagtawag sa akin ni kuya dahil usapan naming siya ang magbabantay sa akin. Nasa 2nd floor ang room namin kaya kailangan ko pang bumaba nun sa hagdanan. Nang makarating na sa labas, kaagad akong nagtungo sa washing room bago dumiretso sa gitnang pool kung saan sakto lang ang tangkad nito para sa akin. Marunong naman akong lumangoy kaya walang problema sa akin kahit pa sa pinakamalalim ako pumunta. Mayroong mga batang kasing edad ko ang naglalaro ng bola. Niyaya nila akong sumali kaya dali-dali akong tumalon papunta roon. Nagtalsikan ng tubig sa paligid habang dahan-dahan na akong niyakap ng lamig. Tuwang-tuwa ako sa pakikipaglaro sa mga batang hindi ko naman kilala pero nagmukha kaming magkabarkada. Nakita ko na rin si kuya ko na nasa kabilang pool na nakatanaw sa akin. Nang makasigurong okay lang ako, saka siya nagumpisang maligo. Napunta pabalik ang atensyon ko sa laro namin nang inihagis sa direksyon ko ang bola. Kaad ko yung sinalo. Kaagad namang nagpunta sa akin ang taya para agawin ang bola, kaya bago niya pa iyon nakuha, naghanap kaagad ako ng pwede kong mapasahan. Nakarinig ako ng boses sa gilid ko at sinasabing sa kanya ko raw ipasa, kaya kaagad akong lumingon doon at inihagis sa kanya. Napasingap ako nang tumama ang bola sa edge ng swimming pool dahil wala naman palang tao ang naroroon. Pinagtawanan nila ako dahil ano raw bang trick ko at doon ko inihagis. Ginantihan ko rin sila ng peking tawa habang nagtatakang hinahanap kung saan nanggaling ang boses. Naging taya ako noon at gusto ko mang i-enjoy pa ang laro. Napunta na ang isipan ko sa boses na kumausap sa akin kanina. Hindi kaya guni-guni ko lang yun? O baka galing yun sa ibang tao na inakala ko lang para sa akin ang mga salitang yun? Bandang tanghali na nang matapos kaming maglaro. Nanunuot na rin ang init sa balat ko kaya pumunta muna ako sa shed namin para magpahinga saglit. Kumuha ako ng pagkain noon at nahiga sa upuang nandoon. Tahimik lang akong kumakain nang maramdaman kong may figura na tumabi sa akin at umupo sa semento. Nilingon ko naman siya at muntikan na akong maubo sa iniinom kong juice dahil sa lapit ng mukha ng lalaking tumabi sa akin. Basa ang buo niyang katawan na parang kaliligo lang. Kapansin-pansin ang malaking peklat niya sa pisngi na umaabot ang hiwa nito papunta sa kanyang tenga. Bigla siyang ngumiti sa akin bago siya nagsalita. Hi, kamusta ka? Maayos naman ang stay mo rito? Ang saya natin kanina maglaro, no? Ha? Oo. Oo nga, saya natin kanina. Naiilang akong naupo sa hinihigaan ko para makalayo sa lapit niya sa akin. Iniisip ko ang kanyang mukha sa mga nakalaro ko kanina pero wala akong matandaan na kagaya niya kanina. Gusto ko sanang magtanong noon pero baka ma-offend siya sa tanong ko kaya nagkunyari na lang akong tumangunon. Ano mo naaalala ko siyang nandoon kanina. Ang dami rin kasi namin kaya baka hindi ko siya napansin. Pumagikik siya sa isinagot ko at biglang umupo katabi ko. Noong mga oras na yun, gusto ko siyang itulak palayo sa akin dahil hindi ko nagugustuhan ang inakto niya. Hindi nga siya nagpakilala sa akin, kaya nakapagtataka ang akto nito na animo parang close na kami.
At that point, parang nabasa niya ang iniisip ko at bigla siyang nagpakilala sa akin. Ako pala si George. Ikaw naman si Renren, di ba? Narinig ko pangalan mo kanina sa kanya. Itinuro ni George ang direksyon ng kuya kong abalang magpasikat sa mga babaeng nandoon. Hindi ko alam ang isasagot ko noon sa kanya kaya tumango lang ako at pilit na tumawa. Mabilis kong tinapos ang iniinom kong juice para bumalik na sa swimming pool at iwan si George. Subalit naisip ko noon na kapag iniwan ko ang shed namin baka kung ano ang gawin niya. Abala kasi ang mga kasama kong maligo pa kaya wala akong choice kundi ang manatili roon. Upang matanggal ang pagkailang ko sa kanya at matigil din ang katititig niya sa akin, inalok ko siyang kumain noon. Tinanggap niya naman ang ibinigay kong banana cue at sabay kaming kumain. Buti na lang hindi na siya nagsalita pa at ipinokos na doon sa pagkain. Subalit, hindi yun nagtagal. Nang maubos na ito, bigla siyang tumayo at niyaya akong maglaro. Maglalaro ulit kami kagaya kanina. Gusto mo bang sumama? Laro ulit tayo. May parte sa akin na nagdadalawang isip noon, pero nang isipin ko kung gaano kasaya ang laro namin kanina, natetempt akong sumama. Wala rin namang masamang makipaglaro ulit kahit pa nandoon si George. Saka baka mali lang din ang ekspresyon ko sa kanya na isa siyang weirdo kapag nakita ko na siyang maglaro kaya pumayag ako sa gusto niya. Tumayo ako at papunta na sana sa pool pero bigla niyang hinawakan ang braso ko. Kamuntikan na akong tumalon noon dahil sa kanyang palad na para akong pinaso sa lamig. Tinuro niya ang kabilang direksyon at sinabing doon daw kami maglalaro. Sa likod ng hotel? May swimming pool pa ba roon? Akala ko dito lang. Meron. Mas malaki nga kaysa dito eh. Dali na rin. Nandun na rin ang mga kasama natin. Nauna siyang maglakad palayo kaya wala na akong nagawa kundi ang sumunod sa kanya. Palayo na kami ng palayo sa mga tao. Tahimik lang dapat akong susunod sa kanya nang masulyapan ng mga mata ko ang ibang mga bata na kalaro ko kanina na nasa kanilang shed at hawak ang bola. Napatigil ako sa paglalakad at tinawag si George na nauna na sa akin. George, nandito pa sila oh. Halika muna rito. Sigaw ko sa kanya pero hindi siya tumigil sa paglalakad noon at nagdire-diretso palayo. Lakad takbo akong sumunod sa kanya para maabutan siya. Tatawagin ko na sana siya ulit noon nang may humawak sa balikat ko at sumunod noon ang pagsigaw ng "Hoy!" sa tenga ko. Napasigaw rin ako sa gulat at inis na nilingon ng taong gumawa nun sa akin. Bumungad sa akin ang nakakunot na noo ni Kuya habang nakatingin sa akin. Ano ba kuya? Nangiinis ka ba? Ba't ka ba sumisigaw pwede mo naman akong tawagin ng maayos? Isang batok naman ang natanggap ko sa kanya dahil kanina niya pa raw ako tinatawag pero hindi naman ako nakikinig. Saan daw ba ako papunta? Lumalayo na raw ako sa resort. Kapag may nangyari sa akin sa rawang pagagalitan ni Mama kaya huwag daw akong umaalis nang walang paalam sa kanya. Sinabi ko naman sa kanya na pupunta ako sa swimming pool sa likuran para maligo. May kasama rin ako kuya. Si George. Maglalaro kami roon. Muli kong nilingon ang direksyon ni George pero isang makitid na daan lang ang bumungad sa akin. Mukhang iniwan na yata ako. Tutuloy na sana ako sa paglalakad pero pinigilan ako ni Kuya sa pangalawang pagkakataon. Ano raw ang pinagsasasabi ko? Wala naman daw pool sa likuran. Hindi na raw part ng resort ang daanang yon kapag nagpatuloy pa ako. Hindi swimming pool ang maaabutan ko doon kundi isa raw sementeryo. Nakuha ni Kuya ang atensyon ko pagkatapos niyang banggitin ang salitang yon. Hindi kailanman pumasok sa isip ko na makakatabi ng resort na ito ay isang sementeryo. Ipinaliwanag sa akin ni Kuya na bago pa raw itinayo ang resort, mayroon na raw sementeryo roon, kaya malabong may swimming pool pa sa likod. Niyaya na akong bumalik ni Kuya kaya sumunod na rin ako sa kanya. Lumingon pa ako sa huling pagkakataon para hanapin si George pero hindi ko na siya nakita. Nagsinungaling ba siya sa akin o baka niloloko niya lang ako? Naisip ko na lang na siguro na ay ganoon lalo na't medyo may pagka-weirdo ang lalaki. Dumating ang gabi, naglalaro kami ni Kuya ng mobile game noon sa kwarto. Sina Mama,
Papa at ate naman ay nakatulog na dahil sa pagod ng pagligo kanina. 10:00 na yon nang maisipan na namin tumigil at matulog na rin. Yun nga lang, hindi pa ako inaantok noon kaya nagpatuloy akong mag-isa sa paglalaro. Nakadapa ako sa kama habang nakatulukbong sa akin ang kumot. Tahimik na ang buong kwarto at ang naririnig na lang ay ang tunog ng aircon at mga sound effect ng nilalaro kong game. Subalit hindi nagtagal. Nakarinig ako ng mga yabag ng mga paa sa kanan ko. Ang tunog ng pag-apak nito sa mga tiles ay parang kaliligo lang at basang-basa pa. Wala namang bumangon at nagpunta sa CR para maligo, kaya napakunot ang noo ko kung sino yun. Nilingon ko ang kanan ko nang makaramdam ng biglaang pag-ihip ng hangin doon. Nausog kaagad ako palayo nang may isang mukhang sumalubong sa akin. Tumakas ang sigaw ko nang mapatitig ako sa mga mata niyang namumula at umiiyak. Ang kulay ng labi at pisngi nito ay singputla ng bawang at ang ilang hibla ng buhok ay nakakapit sa noo at basang-basa. Dahil katabi ko si Kuya, natamaan ko ang tagiliran niya sa biglang paggalaw ko at siya ang muntik ng malaglag. Nagising siya dahil sa kaguluhang nagawa ko. Kaagad niya akong itinulak palayo sa kanya bago ako sinigawan kung bakit daw ako nag-iingay sa gitna ng gabi. Nagising din si ate at si mama dahil sa amin. Subalit, hindi ko muna yon inisip at muling dumutdut sa kanya habang nananatiling nakapikit ang mga mata. May multo, Kuya. May multo sa kwarto. Nandoon. Itinuro ko kaagad ang tabi ko habang ramdam na ramdam ang nginig sa aking labi at mga kamay. Dumadagundong din ang tibok ng puso ko na animo nagwawala dahil sa tumataas na kaba. Hinintay kong mag-react si Kuya pero isang batok lang ang natanggap ko sa kanya. Muli niya akong itinulak at sinabing wala naman daw siyang nakikita. Dahil doon napabukas ang mga mata ko at tama nga siya. Wala ngang multo roon. Wala nang nakagigimbal na mukhang nakita ko kani-kanina lang. Buong pagtataka akong dahan-dahang lumayo kay Kuya bago inikot ang tingin sa paligid. Hindi pa rin ako mapakali noon kaya binuksan ko ang ilaw. Nainis naman si ate sa ginawa ko dahil nasisilaw daw siya sa liwanag. Gusto ko pa sanang magprotesta noon pero wala akong nagawa dahil against silang tatlo sa gustong ipanatiling bukas ang ilaw. Pilit nila akong kinukumbinse na hindi totoo ang nakita ko pero hindi ko pa rin talaga kayang maging kalmado noon. Hindi naman ako matatakutin pero yun kasi ang unang beses na nakaranas ako ng ganoon kaya hindi ko kaagad siya maalis sa isipan ko. Hindi ko maipaliwanag kung totoo ba yun o gawa-gawa lang yun ang aking isipan dahil masyadong vivid ang pagmumukha nito. Kahit naipikit ko pa ang mga mata ko, kitang-kita pa rin ang balintataw ko kung paanong tumutulo ang mga luha nito sa namumulan niyang mga mata. Natigil ang paglalaro ko noon. Muling natahimik ang paligid namin habang nagdadasal ako sa aking isipan na sana hindi na ako makakita ng ganoon. Dininig naman ang panalangin ko noon pero ibang karanasan na naman ang ibinigay sa akin. Balot na balot ang buo kong katawan ng kumot kaya nakapagtatakang nararamdaman pa ng balat ko ang ihip ng hangin sa aking mga paa. Hindi nagtagal, isang basang palad ang dumaplis doon na animo tinutokso ako. Napatakip ako sa bibig ko upang hindi makagawa ng ingay at mabilis na binaluktot ang katawan ko. Nasa kaliwa ko si Kuya kaya ang kanan ko ay bakante. Walang una na nakalagay roon pero nakaramdam ako ng isang mabigat na bagay na dumutdut sa akin. Hindi ko magawang makita kung ano yun dahil sa kumot at wala rin akong planong silipin yun dahil sa takot na baka isang nakatatakot na nilalang ang bumungad sa akin. Sinundot ko ng ilang beses si Kuya para gisingin siya. Kuya, gising. May tumatabi sa atin. Gumising ka, please. Bulong ko sa kanya na punong-puno ng diin. Namuo na rin ang pawis sa noo at likuran ko noon sa kaba at dahil na rin naiinitan na ako sa ilalim ng kumot. Gustuhin ko mang alisin ito, hindi ko magawa dahil sa takot. Imbis na tulungan ako ni Kuya, siniko niya lang ako at isang pagpapahiwatig na ayaw niyang magpadistorbo sa kanyang tulog. Naiwan ako mag-isang mulat sa gabing yun. Mariit kong ipinikit ang mga mata at pinilit ang sariling makatulog sa gitna ng hindi ko mapakaling puso. Hindi ko alam kung anong oras na yun, pero kahit papaano, nagawa ko ring makatulog.
Nagising ako dahil sa marahang paglapat ni ate sa aking pisngi. Ako na lang mag-isa ang natutulog pa noon at lahat sila ay naghahanda na para sa pamamasyal na gagawin namin nung araw na yon. Tumangulang ako bilang ganti sa kanya at mabigat ang katawan na bumangon sa kama. Napansin ni ate ang katamlayan ng mukha ko kaya nagtanong siya kung may problema ba. Ako ang sabik na sabik sa outing na ito, kaya bakit salungat na raw ang reaksyon ko ngayon? Wala lang to ate. Hindi lang ako nakatulog na maayos. Wala ka po bang napansin paggising mo kanina? Wala ba kaming ibang katabi ni kuya? Napakunot naman ang noo ni ate sa akin. Ani mo nag-iisip sa itinanong ko. Pagkatapos ay umiling siya. Kami lang daw dalawa ni kuya ang natutulog. Imposible rin namang may ibang tumabi sa amin dahil wala naman daw pumasok na ibang tao sa kwarto namin kagabi. Nakalak din ang pinto kaya hindi talaga makakapasok ang sino mang may balak na sumubok. Tumango naman ako bilang sagot at hindi na nagtanong pa ulit dahil alam kong hindi rin sila maniniwala kapag sinabi kong mayroon akong naramdamang tumabi sa akin kagabi bukod kay kuya. Bababa na sana ako noon sa kama nang may ilinagdag si ate sa sinabi niya. Mayroon daw lalaki na kaedad ko ang naghahanap sa akin kanina. Natutulog pa ako noon kaya umalis lang din daw ito kaagad. Sino raw? Ba't niya ako hinahanap? May kailangan ba siya sa akin? Nag-isip naman ako ng mga kaedad kong nakausap ko kahapon at ang pumasok lang sa isip ko ay ang mga nakalaro ko ng bola kahapon sa pool at si George. Ewan ko ba pero bigla na lang nagtaasan ang balahibo ko noon nang maalala ko ang pangalan niya. Kaagad kong hinaplos ang braso ko upang mawala ang kilabot na nararamdaman ko. Ang sinagot naman ni ate sa akin ay hindi raw binanggit ng lalaki ang pangalan niya pero nakalaro ko raw siya kahapon. Napatango naman ako noon na tuluyang nakumbinsi na baka nga isa sa kanila ang pumunta rito para yayain ulit akong maglaro. Nagprepara na ako noon para sa magiging lakad namin. Pagkatapos namin kumain lahat, lumabas na kami ng hotel para mamasyal sa labas ng resort. Nahuli ako noon sa paglalakad dahil mayroon ba akong biniling inumin noon. Susunod na sana ako nang may isang batang tumatakbo papunta sa direksyon ko. Natigilan kaagad ako nang makilala ko kung sino yun. Si George. Basang-basa ang buo nitong katawan kagaya kahapon na animo kakaahon lang. Ang suot din nitong shorts ay katulad lang din ng kahapon kaya napaisip tuloy ko kung nagbihis ba ang lalaking ito. O baka ibinalik niya lang talaga ang sinuot na short kahapon para iwas sa madaming labahin. Ren, bakit mo ko iniwan kahapon? Di ba sabi ko maglalaro tayo? Bakit mo ko iniwan? Di ba sabi ko maglalaro tayo? Napakunot ang noo ko na magpaulit-ulit ang tanong niya sa akin. Hindi kaagad ako nakasagot dahil nabahala ako sa tingin na ibinibigay niya sa akin. Sa lubong ang kanyang mga kilay na animo galit sa akin, pero nakangiti naman ang kanyang labi. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag ang salungat niyang ekspresyon. Iniwas ko na lang ang tingin ko bago napakamot sa aking batok. Kasi tinawag kasi ko ni kuya eh. Tsaka hindi na rin kita nasundan kaya hindi na lang ako tumuloy. Ganun ba? Yung kuya mo pala ang dahilan. Oo. Alis na rin pala ako, George. Naghihintay na kasi sila sa akin. Mamamasyal pa kami eh. Bye! Hindi ko na siya hinintay pang sumagot at nagmamadali ng lumayo sa kanya. Alam ko na may pagka-weirdo si George pero mas dumoble yata ito ngayon to the point na ang katawan ko na ang nagsasabing lumayo sa kanya. Nang marinig ko siyang tinatawag ang pangalan ko, hindi ako nakinig at mas binilisan pa ang paglalakad hanggang sa tuluyan na nga akong tumakbo. Naabutan ko ang pamilya ko na naghihintay na sa akin sa labas. Kaagad kaming sumakay sa sasakyang pinara nila. Si kuya na katabi ko ay napatingin sa gawi ko at itinuro ang mukha ko. Bakit daw putlang-putla ako, animo nakakita ako ng multo? Napahawak naman ako sa sarili kong mukha at doon ko lang naramdaman ang panlalamig ko. Doon ko lang din napansin ang nagdadabog kong puso sa kaba. Wala lang to kuya. Huwag mo na lang pansinin. Saan nga ulit tayo pupunta? Nagkunwari na lang akong nakalimutan ng lugar na pupuntahan namin para baguhin ang topic namin. Ayokong pag-usapan si George dahil pakiramdam ko ay lalong sasama ang pakiramdam ko.
Nag-enjoy naman ako sa lakad namin pero hindi ko pa rin maalis si George sa isipan ko dahil naaalala ko siya from time to time. Pakiramdam ko kasi ay may nakamasid sa akin kahit na alam kong wala namang tumitingin sa akin. Dahil na rin siguro sa pangyayari kagabi kaya hindi ako mapakali. Bandang hapon na nang makauwi kami. Sa mga oras na ito dapat mataas pa ang energy ko pero parang ninakaw lahat ng lakas sa katawan ko at gusto ko na lang noong magpahinga. Kasabay ko si Kuya sa pag-akyat at punta sa room namin nang bigla na lang may bola na lumipad sa direksyon namin at natamaan ang ulo ni Kuya. Nawala siya sa balanse at munti ka nang mahulog sa hagdan kung hindi ko lang nahawakan ang braso niya. Kuya, okay ka lang ba? Gago, saan galing ang bola na yun? Lumapit din si Mama sa amin at tinulungan si Kuya. Ako naman ay hinanap kung sino ang pwedeng humagis ng bola. Hindi kalayuan. Mayroong isang figura na tumatakbo palayo sa direksyon namin. Kaagad akong bumaba sa hagdanan at tumakbo para sundan kung sino man yun. Subalit maraming tao ang nasa labas. Kaya hindi ko rin mapunto kung nasaan na siya. Ang kulay lang ng shorts ang nakita ko kaya hinanap ko ang may ganoong kulay ng pambaba. Habang naglalakad sa gilid ng pool, may naramdaman akong presensya sa gilid ko. Bago pa man ako makalingon, tinulak na ako nito dahilan para malaglag ako sa pool. Marunong akong lumangoy at kaya kong umahon doon pero may naramdaman akong mga kamay na humahawak sa paa ko. Hinihila niya ako pababa kaya hindi rin ako makaahon. Pinapadyak ko ang mga paa ko para alisin ang nakahawak pero humihigpit lang ang hawak nito. Tulungan niyo ako. Tulong! Halos hindi ako makasigaw noon dahil pumapasok ang tubig sa bibig ko. Natataranta na ako ng sobra. Hindi na magkamayaw ang kaba ko. Sumasakit na rin ang baga ko sa pagpigil ng paghinga ko. Ang paningin ko ay nagsimula na ring dumilim. Hindi ko na makita ng maayos ang taong tumalon malapit sa akin at humila sa akin paalis ng pool. Ilang beses akong napaubo noon ng tuluyan na akong makaahon. Doon ko lang din naramdaman ang sakit sa paa ko na umaabot hanggang sa puwet ko. Tinulungan kaagad ako ng ibang taong nandoon dahil nagka-cramps pala ang paa ko. Sumunod na dumating ang pamilya ko at kaagad na tiningnan ng kalagayan ko. Ilang minuto rin akong nakaupo sa semento noon. Hinihintay na mawala ang sakit ng cramps ko at saka lang ako nakatayo. Tinulungan ako ni ate noon sa paglalakad kahit na nakatayo na naman ako na maayos. Doon nila ako tinanong kung ano raw ba ang nangyari sa akin at bakit ako napunta sa pool. May hinabol kasi ko ate. Yung naghagis ng bola kay kuya kanina. Tapos nung nasa gilid na ako ng pool, nagulat na lang ako nang may biglang tumulak sa akin. Pagkatapos nun hindi na ako nakaahon kasi parang may humawak sa paa ko. Ramdam ko pa sa aking mga paa ang mga palad na humawak doon. Kaya nakakalito kung cramps lang ba talaga ang dahilan at guni-guni ko lang ang mga kamay na humawak sa akin. Wala naman silang nakitang umahon bukod sa akin kaya baka nga guni-guni ko lang yon. Nakarating na kami sa kwarto at naabutan ko si Kuya na nakahiga sa kama habang may hawak na ice pack sa noo. Namula pala ito dahil sa lakas ng pagkatama ng bola sa kanyang ulo. Nagbihis muna ako bago ako tumabi sa kanya. Masyado pang maaga para maghapunan noon kaya naisipan ko munang matulog. Mahimbing naman ang naging tulog ko pero naudlot yun nang may yumugyug sa akin. Napamulat ako at muntikan nang mapasigaw sa kulat dahil sa mukha ng kuya kong parang tinakasan ng kaluluwa sa katawan. May bigla siyang itinuro mula sa likuran ko kaya napalingon naman ako roon. Nang makita ko kung ano ang naandoon parang lumipat sa akin ang takot na ekspresyon ni kuya. Paano ba naman kasi sa gilid ng kwarto namin mayroon doong isang taong nakahalukip-kip sa isang tabi. Nakayakap siya sa sariling tuhod at nakabaon ng mukha sa pagitan nito. Wala siyang suot na damit at puro shorts lang. Kaagad kong nakilala ang nagmamay-ari ng shorts na yon. Ang short na yon ay kakulay ng hinabol ko kanina at ang kulay ng short din na suot ni George. George, anong ginagawa mo rito? Bakit ka nakapasok sa kwarto namin? Napataas ang boses ko noon dahil sa naghalong takot at inis. Si kuya sa tabi ko ay inis ding sinigawan si George at pinapaalis ito. Pinagbantaan namin siyang isusumbong sa mga otoridad ng resort kapag di pa siya umalis pero hindi gumalaw si George.
Nanatili siya sa ganoong posisyon at animo hindi kami narinig. Nababasa na ang sahig dahil sa basang-basa niyang katawan. Tuluyang nagalit si kuya sa inasta niya at susuguri na sana ito para kalad ka rin sa labas, pero biglang dumating sina ate. Tinatawag kami para kumain na sa baba. Sabay kaming napalingon sa kanya kaya nawala sa bisyon namin si George. Nagtaka si ate sa mga ekspresyon ng mukha namin at nung magsumbong na kami natigilan kaming dalawa ni kuya dahil wala na si George kung saan siya nakahalukip-kip kanina. Sabay kaming nagkatinginan noon ni kuya sa pagtataka. Natapos ang hapunan namin at nanatili pa rin nalilito ang mga isipan namin. Subalit sa nasaksihan naming dalawa, tumaas ang suspetsa ko na mayroong mga kakaibang bagay na nangyayari sa resort na ito, lalo na sa kwarto namin. Sabi ko naman sa'yo, kuya, may mali talaga sa resort na to. Yung nakita ko kahapon, totoo talaga yun. Reklamo ko kay kuya habang naghahanda na para matulog. Si kuya naman na nasa tabi ko ay nanatiling tahimik pero puno ng pagkabagabag ang kanyang mukha. Hindi na ako nagdalawang isip na pumikit at matulog na baka kasi kung ano na naman ang masaksihan ko sa mga oras na yon. Mabuti na lang at nakatulog ako kaagad. Mahimbing akong natutulog noon nang magising ako sa gitna ng gabi dahil hindi ko na maramdaman ang katabi ko. Nakapikit pa ang isa kong mata habang nilingon ang katabi ko pero wala na roon si kuya. Sunod kong narinig ang tunog ng tubig sa gripo ng CR namin kaya napabangon ako. Nakabukas ang ilaw sa CR at mukhang may gumagamit doon. Ang agresibo nga lang ng pag-andar ng gripo, animo naka-full talaga ang paggamit ng tubig nito. Baka si kuya lang yon dahil ganoon naman si kuya gumamit ng gripo na parang mauubusan siya ng tubig. Timing din na naiihi ako noon kaya bumaba ako sa kama at nagtungo sa CR. Nakarating na ako sa pinto ng CR at kakatok na sana ako nang maramdaman ng paa ko ang basang sahig. Napababa ang tingin ko at nakita mula roon na bumabaha na ang tubig galing sa CR. Uy, kuya, yung tubig umaapaw na. Patayin mo na yung gripo. Baka mamaya pagalitan ka ni mama. Naghintay ako na isasagot niya pero purong katahimikan lang ang sumagot sa akin bukod sa nagraragasang tubig ng gripo. Doon na ako kumatok sa kanya. Ilang beses ko itong kinatok at may balak sanang buksan ang pinto pero ayaw nitong mahila pabukas. Pilit kong hinihila yon kasi hindi naman siya nakalak pero parang may bagay sa kabilang parte ang nakahawak at pinipigilan akong mabuksan ito. Ang akala ko si kuya lang yun na nasa loob at hinahawakan ng doorknob. Huwag mo nga akong pinaglalaroan, kuya. At patayin mo na yung tubig dyan. Hindi pa rin talaga siya sumagot at hindi pa rin tumitigil ang pagbaha ng tubig. Nag-alala na ako roon kasi paniguradong mapapagalitan kami ni mama. Hindi ako bumitaw sa doorknob at hinila ito ng buong puwersa hanggang sa maramdaman ko itong gumaan. Hinila ko pa ito ng isang beses at doon na nagbukas ang pinto. Kamuntikan pa akong matumba dahil sa lakas ng pagkakahila ko. Handa na akong sigawan nun si kuya pero isang walang lamang CR ang bumungad sa akin. Pumasok kaagad ako sa loob nun at pinatay ang nakabukas na gripo. Napakamot ako sa ulo ko dahil sa pagtataka. Kung wala si kuya rito, nasaan siya? Napakamot na lang ako sa isipan ko habang binubuksan na ang pants ko para umihi. Bago ko pa man natapos ang ginagawa, may presensya akong biglang naramdaman sa aking likuran, dahilan para maistatwa ako sa posisyon ko. Naririnig ko ang mga paa nito dahil sa matubig na sahig na animo nagtatampisaw sa basang sahig. Napalunok ako dahil sa kaba nang bumalik sa isipan ko ang mga naunang araw kung saan nakaranas ako ng mga kababalaghan. Dahan-dahan kong isinara ang zipper ng pantalon ko habang hindi pa rin lumilingon sa likuran ko. Napakagat ako sa sariling labi ng mastak ang zipper ko kaya hindi ko kaagad ito maisara. Wala akong choice kundi ang yumuko para tingnan ito. Kaagad ko yung pinagsisihan ng hindi zipper ang kumuha sa aking atensyon kundi ang mga paang putlang-putla at itim ang mga kuko. May kung anong bagay na umakyat sa tiyan ko na para akong nasukat sumunod noon ang matinis kong sigaw. Nakalimutan ko nang ayusin ang pantalon ko at dali-dali nang tumakbo palabas ng CR. Kaagad din akong napatigil noon nang may isang figura akong nakabangga. Kahit papaano ay nakahinga ako ng maluwag nang makilala ko ang likod na yun ni Kuya. Kuya, saan ka ba nanggaling?
May nakita na naman ako. Doon sa CR, kuya. May multo sa CR. Itinuro ko ang direksyon ng CR habang nanginginig ang mga labi kong nagsusumbong sa kanya noon. Hindi naman sumagot si Kuya at nanatiling nakatalikod dahilan para mainis ako sa kanya. Naghalo-halo na sa puso ko ang nararamdaman ko kaya hinawakan ko kaagad ang kanyang braso at hinila para mapalingon siya. Tignan mo kasi ko. Hindi natapos ang sasabihin ko noon nang makita ko ang mukha ng kapatid ko. Ang kanyang katawan ay kagaya ni Kuya pero ang kanyang mukha ni George. Nakakunot ang noo nito sa lubong ang mga kilay na nakatitig sa akin pero ang kanyang mga labi ay nanatiling nakangiti. Parehas na parehas ang ekspresyon niya kanina nung iniwan ko siya. Nang humakbang siya papalapit sa akin kaagad akong napaatras. Nanlambot ang tuhod ko dahil sa takot kaya tuluyan akong napabagsak sa sahig. Nabasa na ang short ko dahil sa basang sahig. Ba't mo ba ako ginugulo? Lumayo ka sa akin. Lubayan mo ko. Ayoko sa'yo. Napatakip na lang ako sa mga mata ko upang hindi makita ang papalapit niyang mukha sa akin. Tuluyan na akong naluha at handang sumigaw para humingi ng tulong pero may boses na pumasok sa aking tenga. Kasunod nun ang maiinit na palad sa aking mga balikat at niyuyugyug ako ng malakas. Napamulat ang mga mata ko at bumungad sa akin ang mukha ni Kuya na puno ng pag-aalala. Nasa kama na ako noon at nakahiga pero ramdam ko pa rin ang basa kong shorts. Umiling naman kagad si Kuya at sinabing kanina pa raw ako binabangungot. Tinuro niya ang basang kumot namin na nabasa rin dahil sa basa kong shorts. Gaano raw ba ka nakakatakot ang panaginip ko para maihi ako? Nang mapagtanto ko ang nangyari na isa lang pala iyong panaginip, kaagad na umakyat ang hiya ko sa mukha. Bumaba kaagad ako nun sa kama at saka nagbihis. Habang nagbibihis ako, napapatingin ako sa direksyon ng CR dahil klarong-klaro pa sa isipan ko ang napanaginipan ko. Ang mga paang nakita ko at ang mukha ni George, ayaw nitong matanggal sa isipan ko. Bumalik na rin ako sa pagkakahiga pagkatapos tanggalin ni Kuya ang nabasang bedsheet. Hindi ko alam kung paano ako makakatulog ulit, gayong masyado nang niyakap ng pangamba ang pakiramdam ko. Sa mga oras na yon, kinalabit ako ni Kuya kaya napatingin ako sa kanya. Doon ko napansin na nababagabag din ang kanyang mukha at nagdadalawang isip pa kung magsasabi pa siya o hindi. Pero kalaunan ay nagsalita rin siya sa akin sa isang pangyayari bago ako nagising. Mahina lang ang kanyang boses noon na animo natatakot na may makarinig sa aming iba. Ang sabi niya bago raw ako magising kanina. Mayroon daw siyang narinig na boses na umiiyak mula sa CR ng room namin. Gusto niya nga raw itong puntahan pero naunahan siya ng takot dahil sa mga bagay na ikinuwento ko sa kanya. Kaagad akong napabangon noon at gulat na napatingin sa kanya. Hindi ko inaasahang guguluhin din ng kapatid ko sa kung anumang multo ang nanggugulo sa amin noon. Subalit magsisinungaling ako kapag hindi ko sinabing napahinga ako ng maluwag. Kahit papaano, gumaan ang pakiramdam ko dahil may kasama ako sa kalbaryong ito na hindi lang ako ang nakararamdam ng ganito, kundi pati na ang kuya ko. Hindi ko alam kung makatatagal pa ako ng isang gabi rito. What if sabihin natin kay Mama na umuwi na lang tayo bukas? Nag-enjoy na rin naman tayong lahat eh. Gustuhin mang umuo ni Kuya sa suhestyon ko. Malabo namang papayag si Mama dahil bukas na ang kaarawan ko. Paniguradong pagagalitan ako kapag bigla naming sinabi sa kanila na gusto na naming umuwi. Napagpasyahan na lang namin ni Kuya na tiisin sa huling pagkakataon ng mga kababalaghang ito hanggang sa makauwi kami sa amin. Kinabukasan, para na akong walang kaluluwa dahil sa katamlayan ko. Pati si Mama napapansin ang pagbabago ng reaksyon ko dahil hindi naman ako ganito. Palagi akong nasasabi kapag birthday ko kaya nakapagtatakang parang wala ako sa mood noon. Paano ba naman kasi ako sasaya kung masyado nang nagulo ang isipan ko sa mga nangyari? Bukod pa roon, hindi na rin ako nakatulog ng maayos dahil sa takot na baka may magparamdam sa paligid at mayroon na namang magpakita sa panaginip ko. Kahit na ganoon, ayokong mag-alala sila sa akin. Kaya pinilit ko pa rin ngumiti noon at ipinakitang wala akong problema. Kumain kami sa restaurant ng hotel noon kung saan mayroon ding ipinabook si ng Mama na cake. Naaliw naman ako kahit papano kaya nawala rin saglit ang mga iniisip ko.
Natapos ang selebrasyon namin at naisipan ko munang lumabas ng hotel at pinanood ang mga naliligo sa pool. Mayroong mga kamay na lumapat sa balikat ko dahilan para kaagad akong mapaigtad. Nagulat din ang lalaking humawak sa akin noon kaya kaagad akong humingi ng paumanhin sa kanya. Sorry, akala ko kung sino. Nagulat tuloy ako. Ikaw lang pala. Isa yun sa mga nakalaro ko ng bola nung nakarang araw. Si Leo. Tumango naman siya bilang pagtanggap sa paumanin ko bago ako niyaya na maglalaro daw sila ulit mamaya at gusto nilang sumali ako. Hindi naman kaagad ako sumagot nun sa pag-aalalang baka makita ko na naman si George. Napakamot ako sa ulo ko at nagtanong sa mahinang boses kung sino ang makakasama namin mamaya. Sino-sino ba ang mga kasali? Nandun din ba si George? Hindi naman sa namimili ako, pero gusto ko lang malaman. Napakunot naman ang kanyang noo dahil wala naman daw silang kalarong George ang pangalan. Dahil doon nalito ako at lalong tumaas ang suspetsa ko na isa talagang weirdo itong si George. Talaga? May lumapit kasi sa akin nung nakaraan. Sabi niya tuwang-tuwa raw siya sa laro natin. Niyaya pa nga niya ako na maglalaro daw tayo ulit doon. Tinuro ko ang direksyon ng likuran ng hotel. Napaisip naman siya sa sinabi ko at ilang saglit pa ay biglang napasinghap na animo ay may biglang napagtanto. Baka raw ang nakausap kong George ay ang batang usap-usapan dito sa resort. Nabalot ng kalituhan ang ekspresyon ko noon at hinintay siyang magpaliwanag. Hindi raw ito ang unang beses na pumunta siya sa resort na ito, kaya medyo may alam siya sa daloy ng mga usapin dito. At mayroong isang chismis na hindi mamatay-matay dahil sa mga biktimang naranasan daw mismo ang panggugulo ng isang lalaking nagngangalang George. Ayon sa mga narinig niya, isa raw multo si George na matagal nang nagpapakita sa resort. Ang sabi ng iba, kaya raw ito namamalagi sa resort ay dahil malapit lang ang libingan nito sa lugar. Pumasok naman kaagad sa isipan ko ang ikinuwento sa akin ni Kuya patungkol sa sementeryong katabi lang ng resort. Mahilig daw itong makihalubilo sa mga taong pumupunta dito para mag-celebrate ng kaarawan. Hindi naman alam ang rason kung bakit pero marami namang mga dudang iba na baka raw itong si George ay namatay sa araw ng kanyang kaarawan. Palagi itong nagyayayang maglaro sa mga natitipuhan niya at namimilit kapag tumatanggi ang kausap niya. Hindi ito nagdadalawang isip na magparamdam din sa mga taong kasama ng taong natipuhan niya kapag pakiramdam niya ay hindi niya makuha ang atensyon na gusto niya. Doon ko napagtanto na baka ginugulo niya rin si Kuya ay dahil doon sa binanggit kong pagpigil sa akin ni Kuya. Ganun ba? Mayroon din kasi nagpaparamdam sa hotel room namin eh. Ewan ko kung si George lang din ba yun. Nagtanong naman siya sa akin kung anong room number kami kaya sinabi ko sa kanya. Dahan-dahan naman siyang napatango sa akin na animo hindi niya inaasahan ang sinagot ko. Ang room number daw na yon ay last year lang daw binuksan. Dahil yon sa trahedya na nangyari ilang taon na ang nakararaan. Ang sabi nila mayroon daw namatay roon at natagpuan na lang daw ang katawan nito sa loob ng banyo na putlang-putla na. Hindi niya alam kung ano ang kinamatay pero ang alam niya ay nagreklamo raw ang biktima ng pamilya sa resort pero hindi raw ito ginawan ng aksyon. Hindi lang yun ang huling may nagreklamong pamilya dahil mayroon din daw na-report nung nakaraan na nalunod daw sa pool. Hindi niya lang ito makumpirma kung totoo nga ba o baka isang chismis lang na walang katotohanan. Napatango naman ako sa sinabi niya at hindi alam kung ano ang sasabihin. Dahil sa mga nalaman ko parang naliliwanagan na ako. Tama talaga ang duda ko na may mali sa resort na ito. Posibleng hindi lang si George ang nanggugulo sa akin. Baka marami pang ibang multo ang nandito at hindi ko lang napapansin. Napansin ng kasama ko ang pagtahimik ko kaya tinapik niya naman kaagad ang balikat ko. Huwag daw ako mag-alala dahil hindi rin naman daw nagtatagal ang mga panggugulong yun. Kadalasan nawawala lang din ito kapag umaalis na sila sa resort. Bumalik ako sa loob ng hotel at pinuntahan sina Mama. Iniling ko sa kanila na kung pwede umuwi na kami mamayang hapon at huwag nang matulog dito. Inasahan ko nang bibigyan nila ako ng nakapagtatakang tingin kaya kahit na nagdadalawang isip, sinabi ko pa rin sa kanila ang nararamdaman ko. Hindi ko na kayang manatili pa ng isang gabi rito matapos ng mga nalaman ko.
Yung totoo kasi, hindi na okay ang pakiramdam ko rito. Namimiss ko na po ang bahay at gusto ko nang umuwi. Baka pwedeng doon na lang natin ituloy ang birthday ko. Nandoon din si kuya na nakikinig at pumasok sa usapan namin. Nagdahilan siya na gusto niya na rin daw umuwi dahil nag-chat ang instructor nila sa college na mayroong ipapagawang activity sa kanila. Urgent daw ito at kailangan na niyang gawin ito sa araw na yon. Dahil sa sinabi ni kuya, wala silang nagawa kundi ang pumayag lalo na tungkol na ito sa pag-aaral ni kuya. Nakahinga kaagad ako ng maluwag noon nang bumalik na kami sa room at nag-umpisa ng mag-impake. Mabilis akong natapos at naunang lumabas dahil ayokong manatili sa kwartong yon. Pakiramdam ko kasi parang ang bigat ng hangin na nandoon at nasasakal ako. Nauna akong lumabas ng hotel at doon na lang hinintay si na mama. Pinagmamasdan ko lang ang mga taong abalang magsaya at maligo nang bigla kong maalala na pumayag nga pala akong makipaglaro sa kanila. Sinubukan ko naman silang hanapin para ipaalam sa kanilang uuwi na ako. Nakita ko naman si Leo na nakaupo sa pool at may hawak na bola. Mukhang naghihintay pa sa iba naming kasama. Nagpaalam ako sa kanya na hindi na ako makakasali mamaya kasi uuwi na kami. Tumango naman siya sa akin bilang sagot at bahagyang tinapik ang braso ko. Ewan ko ba kung guni-guni ko lang yun o baka dahil basa na ang katawan niya kaya parang yelo na sa lamig ang palad na lumapat sa aking braso. Nang makita ko ang pamilya ko na palabas na, hindi ko na lang iniisip yun at nagpunta na kaagad sa direksyon nila. Hindi ko na sinubukan pang lingunin muli ang resort dahil ang gusto ko na lang talaga noon ay tuluyang makaalis doon. Nakatulog ako sa buong biyahe at paggising ko nakarating na kami sa bahay namin. Muli akong nabuhayan ang loob nang makita ang kwarto ko. Ilang araw lang naman kaming umalis pero dahil sa mga nangyari, pakiramdam ko 1 linggo kaming nawala. Balak ko sanang magpahinga muna nang biglang pumasok si kuya sa kwarto ko at tumabi sa akin sa kama. Bigla niya akong sinundot sa tagiliran bago ako tinanong kung bakit daw ako nagpunta sa pool kanina bago kami umuwi. Nagpaalam lang ako sa kalaro ko. Sabi ko kasi sasali ako sa laro namin pero uuwi na tayo eh. Kaya ayun. Bakit kuya? Hindi mo ba siya nakita? Napataas naman ang kilay ni kuya bago siya umiling. Ang sabi niya sa akin, wala raw siyang nakitang kausap ko. Ako lang daw mag-isa ang nakatayo roon. Dahil doon para akong binuhusan ng malamig na tubig nang maalala ko ang pakiramdam ng pagtapik niya sa akin kanina. Kaagad akong nabahala noon pero pinigilan ako ni kuya at sinabing huwag ko na lang daw yung isipin. Ang mahalaga, nakauwi na raw kami. Simula rin noon, hindi na ako nakararanas pa ng panggugulo o pagpaparamdam ng mga multo sa paligid ko. Mukhang totoo nga ang sinabi ni Leo na hanggang sa resort lang ang panggagambala ni George. Hindi na rin ako bumalik pa sa resort na yon at kapag nagpaplano kaming mag-outing ulit, hindi na nare-recommenda ni Kuya ang resort. Ilang taon na ang lumipas simula noon at hindi na rin naman ako natatakot pa sa tuwing naiisip ko ang karanasang yon. Ang hindi lang talaga matanggal sa isipan ko ang misteryo sa sinabi ni Kuya. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung totoo ba ang sinabi niyang wala akong kausap noon. Hanggang dito na lang din ang kwento ko.